Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saninlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa bang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon, ang ika-7 araw nga po ng ating Misa de Gallo, at kung paanong sa atin ay pinahayag ang Magnificat ni Maria, ang kanyang awit ng papuri. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Panginoong aking tagapagligtas. Sa kabila ng pagiging hamak na dalaga, kinilala niya ang dakilang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. At kung paanong sa Ebanghelyo nga, nais na ituon dito ang kababaang loob ni Maria. Katarungan ng Diyos at kay na rin ang ating pananagutan sa lipunan. Lalo na nga sa panahon natin ngayon, masasabi natin, walang katiyakan, pag-aalinlangan, mga karanasan ng katiwalian, pag-aabuso sa kapangyarihan. Kung paanong ang Magnificat ni Maria ay hindi lamang isang awit. Ito'y mensahe ng panawagan na ituwid ang baluktot na daan at buhay. Isabuhay ang pagiging matapat at marangal. Ang Magnificat ni Maria ay awit ng katarungan ng Diyos. Sinabi ni Maria, ibinagsak niya ang mga palalo at itinanghal ang mga nasa abang kalagayan. Mga kapatid, ito po'y malinaw na pagpapakita na ang Diyos ay hindi nagagalak sa mga mapang-api at tiwali. Kung paano na sa karanasan ng paulit-ulit na lumilitaw na kahinaan,
kasalanan na nagaganap sa ating lipunan, ipinaalala sa atin, hindi hangad ng Diyos ang mga ito. Lalo na ang mga naglalayon lamang ng pangsariling kapakinabangan. Ang katarungan ng Diyos kung paanong hindi lamang sa mga salita, ito'y hihamon sa bawat Kristiyano na kasama niya, kapanig niya sa katotohanan. Ang Magnificat ni Maria ay isang awit ng pananagutan. Ang tugon ni Maria sa tawag ng Diyos, malinaw, tapat, at ganap. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa pananagutan. Ulitin ko po, ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa pananagutan. Ito ay pagsasabuhay ng salita sa totoong mundo. Sa lipunan kung saan maraming naglilingkod, ngunit kakaunti ang tunay na may karangalan at katapatan. Tinatawag tayo bilang mga alagad kung paanong matapang sa pagpapatotoo. Kung walang pananagutan, walang tunay na pananampalataya. Mga kapatid, sa pagkakataong ito'y inaanyayahan tayo, suriin natin ang ating sarili. Ako ba'y tapat sa maliliit at malalaking tungkulin na ipinagkakaloob sa akin? Naririyan din at ang Magnificat ni Maria ay awit ng pag-asa. Ang pag-asa ni Maria ay nakaugat sa katapatan ng Diyos. Sabi doon, tapat siya sa kanyang pangako. Mga kapatid, kapag malinis ang ating puso, malinaw ang ating pag-asa. Sa gitna ng kawalang kasiguruhan sa buhay natin, sa lipunan, karanasan na maraming mga pagsubok bilang isang bansa, isang bayan, at gayon na rin sa pangsariling buhay. Tayo ay tinatawag na maging mga ilaw. Ilaw na magliwanag sa panahon ng kadiliman. Hindi dahil makapangyarihan tayo, kundi dahil malinis ang ating puso, mapayapa ang ating kalooban. Ang taong may karangalan, nagiging buhay na Magnificat, isang tahimik, subalit malakas na patotoo ng pag-asa sa lipunan na naghahanap ng liwanag. Sa araw na ito, narinig po ninyo sa pasimula, ipinakikilala sa atin ang buhay ng isang lingkod ng Diyos, servant of God. Si Padre Pedro Pelais. Ang totoo, binigyan niya ng pansin ng kanyang kapanahunan ang pagtataguyod ng sekularismong pari sa bansa, secular priest. Ang kanyang pagtulong at kababaang loob ang nagsilbing huwaran upang iangat ang kalagayan ng mga katutubong pari. Itigil ang pagbabago sa pamamahala ng mga simbahan o parokya mula sa kamay ng mga Kastila tungo sa mga Pilipino. Ang kanyang buhay ang naging daan upang maging matapat at marangal sa sinumpaang tungkulin
na alagaan ng isa't isa, ipaglaban ng katarungan, at palayain mula sa pagkakabihag mula sa dayuhan. Pinatunayan ni Padre Pedro Pelaez na sa pamamagitan ng mga ito at sa tulong ng Diyos, lilitaw ang katotohanan upang ang mga tiwala sa tung panunungkulan ay maialis sa makapangyarihan. Mga minamahal na kapatid, ang awit ni Maria ay pagpupuri sa Diyos. Inaanyayahan tayo maging tagapagdala ng awa sa ating kapwa na siyang tutulong upang manumbalik ang kanilang sarili at manahan ng katotohanan. At ito ang maipakikita natin sa pamamagitan ng ating kababaang loob na tumugon ng mayroong pagtitiwala sa Diyos. Inaanyayahan tayo, katulad ni Padre Pelaez, gawin nating ang buhay ay mailaan tungo sa pagbabago upang maging huwaran ng ating katapatan na maipangaral ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, habang tayo'y naghahanda sa papalapit na Pasko, bali 3 araw na lamang po, araw na pinakahihintay natin, inaanyayahan tayong gawing buhay ang Magnificat, ang awit ni Maria sa ating buhay. Kung paanong maipagdiwang natin ang dakilang kapakumbabaan ng Diyos na nagkatawang tao. Sa banal na Eucharistia, pinaalala sa atin ang kabanalan hindi lamang sa pagdarasal, hindi lamang sa dasal, kundi pagsasabuhay ng katotohanan at ng katarungan. At sa ating panalangin, ipanalangin natin, Panginoon, gawin mo akong buhay na magnificat, tapat, makatarungan, at may pag-asa. Amen.